Isang karinderya sa isang bayan sa probinsya ang biglang naging sentro ng atensyon matapos madiskubre ng mga pulis ang isang nakakakilabot na lihim na sangkap sa kusina nito. Noong una, akala'y ordinaryong malansa lang ang amoy, pero sino ang mag-aakalang sa likod ng mga kaldero at kawali ay may nakatagong bagay na hindi makatao? Ano nga ba talaga ang niluluto sa karinderyang iyon? Tandang-tanda ko pa ang araw ng unang umalingasaw ang amoy na iyon. Hindi amoy ulam, hindi rin amoy ng karaniwang kusina ng kainan na nakakatakam. Iba ito, parang pinaghalong kalawanging bakal, lumang dugo, at kung ano na nagpapasakit sa lalamunan ko. Nang araw na iyon, matindi ang sikat ng araw sa daang Maharlika, kung saan nakatayo ang pinakasikat na karinderya sa kanlurang bahagi ng bayan. Ang karinderya ni Mang Tasyo. Ako si AC Isa Ramos, isang pulis na 3 taon nang nakatalaga sa istasyong ito. Noong una, akala ko'y karaniwang reklamo lang ng mga residente ang natanggap ko. Sa lugar namin, madalas magreklamo ang mga tao tungkol sa amoy ng basurang galing sa mga kusina, pero sa pagkakataong ito, iba ang tono ng pagrereklamo nila. May halong takot na hindi pwedeng baliwalain. Lalong tumatapang ang amoy, sir. Tuwing gabi, kapag galing sa kusina ang hangin, napapatawa kami sa suka, sabi ni Aling Mila, isang ginang na nakatira sa likod ng karinderya. Alam ko ang amoy ng dugo, sir. Hindi ito galing sa baka, iba to. Sinubukan kong umiti noon, nagpapakalma, gaya ng isang pulis na sinusubukang maging magalang sa harap ng mamamayan. Pero sa totoo lang, sa loob-loob ko, naku-curious ako. Sikat na sikat ang karinderya ni Mang Tasyo dahil sa kanilang kaldereta na sinasabing napakalambot at napakalinamnam, walang katulad. Ako mismo ay kumain na doon minsan, ilang linggo na ang nakararaan. Talagang masarap ang lasa, pero nawalan na ako ng gana matapos malaman kung saan nanggaling ang reklamong ito. Pumunta ako ng hapong iyon, dala lang ang flashlight at face mask, walang search warrant, intensyon ko lang ay simpleng inspeksyon. Mukhang payapa ang karinderya, may malaking karatula at amoy ng mga pampalasa na umaabot hanggang sa kalsada. Patuloy ang dating ng mga suki, naupo sa mga mesang kahoy, nag-enjoy sa mainit na kanin at madilaw na sabaw ng gata. Walang kahina-hinala sa paningin. Sa loob, sinalubong ako ng isang batang waiter na nagngangalang Junjun, nakilala ako dahil madalas akong magpatrol sa lugar. Sir Ramos, kakain po ba kayo o nagpapatrolya? Biro niya. Tipid lang akong umiti. Napadaan lang. Sabi kasi may medyo mabaho dito sa likod. Tumawa ng may kaba si Junjun. Ah, baka pinaghugasan lang yun, sir. Busy kasi ang kusina namin, maraming tira-tirang rekado. Tumango ako at naglakad papunta sa likod ng mag-isa. Paglampas ko sa kusina, sinalubong ako ng init na may halong amoy ng luya at tanglad. Pero sa likod nun, may mas matapang na amoy. Amoy na nagpatayo ng balahibo ko. Sinundan ko ang makipot na pasilyo sa likod ng gusali, kung saan ang tubo ng lababo ay dumadaloy papunta sa maliit na kanal. Doon ko naamoy ang sinasabi ng mga residente. Matapang, basa, parang sariwang karne na matagal nang nakaimbak. Lumuhod ako at nakita ang maitim na pulang sanaw sa sulok ng kanal. Noong una, akala ko ay mantika na may halong sili. Pero nang isawsaw ko ang dulo ng ballpen ko at tingnan ang kulay sa ilalim ng liwanag, mas malapot ang dugo. Masyadong luma para maging sariwang dugo ng baka. Kakaiba, bulong ko. Mabilis akong kumuha ng litrato gamit ang cellphone ko, at nagdesisyong kumuha ng kaunting sample ng likido gamit ang maliit na plastic. Walang nakaalam, kahit si Junjun na tumawag pa sa akin mula sa kusina. Nagpanggap akong nakangiti nang lumabas ulit ako sa harap. Sa cashier, sinalubong ako ng isang lalaking may edad na maamo ang mukha. Malinis ang puting polo niya, suklay ang buhok. Siya si Mang Tasyo, ang may-ari ng karinderya. Uy, Sir Ramos, napadaan kayo. Upo muna kayo, ipapagluto ko kayo ng espesyal naming kaldereta, magilo niyang sabi. Sumagot ako ng magalang kahit hindi pa kalmado ang puso ko. Salamat, Mang Tasyo. Pero napadaan lang ako. May nagreklamo kasing residente tungkol sa amoy ng basura, kaya tiningnan ko lang saglit. Mumiti siya ng mahinahon, parang hindi na bahala. Ah, baka barado lang ang kanal sa likod. Ipapalinis ko na lang sa mga tauhan ko. Masyadong relax ang tono niya. Hindi nagpanik, hindi nagulat. Yun mismo ang nagpahinala sa akin.
Bago ako umalis, may napansin akong isang maliit na bagay. Sa sulok ng kainan, may timba na puno ng hilaw na karne na hindi pa niluluto. Medyo maitim ang kulay nito at masyadong pino ang hibla para maging baka. Hindi ako eksperto sa forensics, pero ewan ko ba, tumatak sa isip ko ang imaheng iyon. Nang gabing iyon, gumawa ako ng maikling report, isang pahina lang na walang akusasyon. Pero hindi mapalagay ang isip ko. Naaamoy ko ulit yung amoy na yun, parang nakadikit sa damit ko, sa buhok ko, sa mismong isip ko. Kahit pag-uwi ko sa maliit na inuupahang bahay sa pinggiran ng bayan, parang sumama sa akin ang amoy lansa. Kinabukasan, bumalik ako sa lugar ng mag-isa. Bukas pa rin ang karinderya, pero hindi ako pumasok. Umikot ako sa likod, dumaan sa makipot na eskinita sa pagitan ng mga bahay. Doon, may isang asong kalye na tumatahol ng malakas habang kinakalkal ang tumpok ng mga plastik na basura. Nang lumapit ako, tumakbo ang aso at nakita ko ang itim na plastic bag na may pulang mansa na tumatagos. Lumuhod ako ng dahan-dahan, pinipigil ang hininga. Mainit pa ang supot dahil sa sikat ng araw sa hapon. Nang buksan ko ito ng kaunti gamit ang stick, may maputla at maurat na bagay na lumabas, parang hiwa ng karne pero masyadong bilog ang hugis para maging baka. Mabilis ko itong isinara. Umakyat sa lalamunan ko ang pagduduwal. Wala pang malinaw na ebidensya, pero sumisigaw ang instingto ko bilang pulis. May hindi tama sa karinderyang iyon. Alam kong dapat akong mag-report agad sa nakatataas, pero alam ko rin kung paano tumatakbo ang sistema. Ang ganitong report ay madalas nawawala sa mesa, natatabunan ng mas importanteng kaso. Kaya, itinago ko ang lahat ng litrato at notes sa isang personal folder. Pinangalanan ko itong kaso ni Tasyo. Nang gabing iyon, bumuhos ang malakas na ulan. Nakaupo ako sa kwarto habang tinititigan ang litrato ng sanaw ng dugo na kinuha ko kanina. Tuwing tinitingnan ko ito, lumalabas sa isip ko ang mukha ni Mang Tasyo, ang maamo niyang ngiti sa harap ng mga customer, ang mga kamay niyang puno ng mantika habang naghihiwa ng karne, at ang boses niyang masyadong kalmado. Baka barado lang ang kanal, Sir Ramos. Pero alam kong hindi lang yun kanal. Yun ay isang bagay na mas mabaho pa kaysa sa simpleng basura ng kusina. At nang gabing iyon, sa unang pagkakataon sa buhay ko bilang pulis, naramdaman kong nakatayo ako sa bingit ng isang bagay na magbabago ng lahat. Hindi lang ang trabaho ko, kundi pati ng pananaw ko sa tao. Hindi ako makatulog ng gabing iyon. Ang ulan na bumabagsak sa bubong ng inuupahan kong bahay mula pa kaninang hapon ay lalong nagpadagdag sa kabang naipon sa utak ko. Tuwing ipipikit ko ang aking mga mata, bumabalik ang imahe ng itim na plastic bag. Bas, amoy bakal at mailaman na hindi ko dapat nakita. Alam kong hindi lang ito simpleng kaso ng basura sa kusina, pero kung walang matibay na ebidensya, ang lahat ay mananatiling hinala lamang. At sa pulisya, ang hinalang walang datos ay parang kwentong kutsero lang. Kinabukasan ng umaga, pumasok ako sa opisina ng mas maaga kaysa sa dati. Tahimik pa ang istasyon ng pulis. Kumukurap-kurap ang ilaw sa kisame at ang amoy ng kape mula sa kabilang kwarto ay humahalo sa amoy ng lumang papel. Binuksan ko ang lumang computer sa mesa ko, ikinonekta ang cellphone at binuksan ang folder na mailabel na kaso ni Tasyo. Tiningnan ko isa-isa ang mga litrato mula sa pinangyarihan kahapon. Ang sanaw ng dugo, ang plastic bag, at ang maputlang hiwa ng karne na may pinong guhit na parang balat ng tao. Matagal kong tinitigan ang screen bago ko napagdesisyunan, kailangang masuri ito. Inilagay ko sa malinis na plastic container ang maliit na sample na nakuha ko kahapon. Pagkatapos, nang walang sinasabi, pumunta ako sa forensic laboratory ng pulisya sa kabilang bayan. Ang forensic officer na nakausap ko ay si Eve Aris, isang kalmadong lalaking nakasalamin na ilang beses ko nang nakatrabaho sa mga kasong kriminal. Tiningnan niya ang container ng walang ekspresyon. Saan galing to? Sa karinderya sa may kanluran, maikli kong sagot. Tinaas ni Aris ang kilay niya. Karinderya? Nagdala ka ng hilaw na karne para ipasuri. Kailangan ko ng kasiguraduhan. Pakicheck ang uri ng tissue at pinagmula ng dugo. Huwag ka munang gumawa ng official report. Gusto ko lang malaman ang totoo. Tinitigan niya ako ng matagal bago tumango. Bigyan mo ako ng isang araw. Bumalik ako sa opisina na magulo ang isip.
Tuwing naiisip ko ang mga customer na nasisiyahan sa kaldereta sa karinderya ni Mang Tasyo, bumabaliktad ang sikmura ko. Paano kung hindi, ayokong isipin yun muna. Nang hapon, gumawa ako ng daily patrol report gaya ng dati, pero parang walang laman ang bawat tinatype ko. Pakiramdam ko ay nasa gitna ako ng isang bagay na mas malaki kaysa sa simpleng police report. Bandang gabi, nag-vibrate ang cellphone ko. Lumabas ang numero ni Ari sa screen. Ramos, mahina ang boses niya pero mabigat pakinggan. Kailangan mong pumunta dito ngayon din, hindi ko pwedeng sabihin sa telepono. Agad bumilis ang tibok ng puso ko. Sa gitna ng ambon, pinaharurot ko ang sasakyan papunta sa laboratorio. Pagpasok ko sa kwarto niya, naghihintay na si Aris na seryoso ang mukha. Nasa mesa ang nakaprint na resulta ng microscopic analysis. Anong nahanap mo? Mabilis kong tanong. Huminga ng malalim si Aris. Sabi mo karne ng baka ito. Tumango ako ng dahan-dahan. Itinuro niya ang papel na hawak niya. Ramos, ang tissue na to ay hindi baka, hindi rin hayop. Human tissue ito, partikular sa muscle ng braso o hita. Nanigas ako. Biglang nawala ang ingay sa kwarto. Tanging ugong ng electric fan ang naririnig. Tao, halos hindi lumabas ang boses ko. May bakas ng hemoglobin ang tao. Tugma rin ang hibla. At ang dugong nakahalo sa likido ay hindi galing sa anumang hayop. Tinitigan ko siya nang hindi makapaniwala. Sigurado ka? Malamig na tumingin pabalik si Aris. Doktor ako, Ramos. Hindi ako nang hula. Lumabas ako ng lab na parang lutang. Sa labas, pumapatak pa rin ang ulan mula sa bubong ng laboratorio, pero parang puno ng hamog ang ulo ko. Kung totoo ito, ibig sabihin may gumagamit ng karning tao sa karinderya ni Mang Tasyo. Pero paano nangyari yun? Saan galing? Sino ang mga biktima? Alam kong hindi ako pwedeng kumilos mag-isa. Pero alam ko rin na kapag pumasok ang report na ito ng opisyal na walang direksyon, baka mawala lang ito bigla. Kaya, nagdesisyon ako ng isang bagay. Babalik ako sa karinderyang yun ngayong gabi. Mag-isa. Bandang 10:00 ng gabi, ipinark ko ang motor ilang metro mula sa likod ng gusali. Nakabukas pa ang ilaw sa kusina. Rinig ang mahinang tunog ng mga gamit sa pagluluto. Baka may ginagawa pang paghahanda para bukas. Nagsuot ako ng latex gloves at dahan-dahang naglakad sa eskinita gaya kahapon. Sa likod ng tumpok ng mga drum ng mantika, may maliit na pintong bakal na mukhang bihirang gamitin. Binuksan ko ng kaunti, nakalock. Pero sa siwang sa ilalim, lumalabas ang hangin, dala ang amoy na mas matapang na ngayon. Pareho ang amoy kahapon pero mas masangsang. Tumulo ang malamig na pawis sa noo ko. Inilawan ko ang siwang sa ilalim ng pinto gamit ang maliit na flashlight at nakita ang bakas ng likido na umaagos mula sa loob papunta sa kanal. Alam kong dapat na akong tumigil doon pero tumutol ang instingto ko. Lumingon ako nang makarinig ng kaluskos. Si Junjun, ang batang waiter kahapon, ay lumitaw mula sa kusina na maputla ang mukha. Nagulat siya nang makita ako. Sir Ramos, anong ginagawa niyo dito ng ganitong oras? Umiti ako ng tipid, sinusubukang hindi maging kahina-hinala. Nagpapatrolya lang, hindi pa nawawala ang amoy dito sa likod. Na-check na ba? Lumunok si Junjun. Opo, sir. Pero mukhang malalim ang kanal kaya mahirap linisin. Kung ganun, pwede ko bang tingnan ang kusina sandali, malambing kong tanong. Mukha siyang balisa. Naku, wala po si Mang Tasyo eh. Dala niya ang susi ng kwarto sa likod. Nanginginig ang boses niya. Alam kong nagsisinungaling siya, pero kung walang official warrant, hindi ako pwedeng mamilit pumasok. Kaya tumango na lang ako. Sige, pakisabi kay Mang Tasyo, gusto ko siyang makausap bukas ng umaga sa presinto. Mabilis na tumango si Junjun at isinara ng mahigpit ang pinto pagkaalis ko. Naglakad ako papunta sa motor na naninikip ang dibdib. Dinala ulit ng hangin sa gabi ang malansang amoy. Pero sa pagkakataong ito, mas mabigat, mas matapang. Parang galing mismo sa loob ng gusaling iyon. At sa ilalim ng madilim na ilaw, napansin ko ang isang bagay sa lupa. Maliit na bakas ng putik na hugis paa ng tao papunta sa kanal. Pero hindi magkapares ang hakbang.
Isang bakas lang at mukhang may hinihilang mabigat na bagay papasok. Kinunan ko agad ng litrato ang bakas at umuwi. Nang gabing iyon, tinitigan ko ang resulta ng forensic sa kamay ko at iisang pangungusap lang ang umiikot sa isip ko. Kung tao ang karneng iyon, hindi karinderya ang karinderya ni Mang Tasyo, kundi katayan. Tinitigan ko ang cellphone, binuksan ang contact ni Aris. Nanginginig ang mga daliri ko habang nagtatype ng mensahe. Bubuksan ko ang kusinang iyon bukas. Kapag hindi ako nakabalik, i-report mo ang lahat. Nang umagang iyon, mas malamig ang simoy ng hangin sa aming bayan kaysa sa karaniwan. Kulay abo pa ang langit nang dumating ako sa presinto dala ang search warrant na kapipirma lang ng hepe. Hindi ako nakatulog kagabi. Patuloy na umiikot ang isip ko sa pagitan ng takot at determinasyon. Ngayong araw, bubuksan ko ang kusina ng karinderya ni Mang Tasyo at kung ano man ang naghihintay sa likod ng pinto na iyon. Ramos, sigurado ka ba dito? Tanong ni Hepe habang nakatingin sa akin mula sa likod ng mesa. Alam mong kapag hindi pagkakaunawaan lang to, pwede tayong mademanda? Sigurado ako, sir, matatag kong sagot. Malinaw ang forensic results. Tao ang karneng iyon. Huminga siya ng malalim at pinirmahan ang warrant ng mabigat ang loob. Sige, ikaw ang mag-lead ng operation, pero huwag kang gagawa ng gulo. Gawin natin ng mabilis at malinis. Tumango lang ako. Sa dibdib ko, ang tibok ng puso ko ay parang tambo ng digmaan. Bandang 9:00 ng umaga, 3 sasakyan ng pulis ang huminto sa harap ng karinderya. May ilang customer na dumarating pa lang, walang kaalam-alam. Bumaba ako ng sasakyan kasama ang 2 tauhan, sina Pulis Badong at Carding, pati na rin ang 2 taga-laboratorio na may dalang gamit sa pagsusuri. Handa na lahat, tanong ko. Handa na, sir, sagot ni Badong. Nakahawak na ang kamay niya sa baril. Pumasok ako sa loob ng karinderya. Mukhang normal ang paligid. Kumakain ang mga customer. Amoy gata ang ulam at abala ang mga waiter. Si Mang Tasyo, ang may-ari, ay nakatayo malapit sa kaha, nakangiti ng malapad gaya ng dati. Uy, Sir Ramos, napadalaw kayo ulit. Anong kakainin niyo ngayon, magiliw niyang bati? Tinitigan ko siya ng walang ngiti. Hindi para kumain, tay. Nandito kami para mag-inspeksyon. Dahan-dahang nawala ang ngiti niya. May report galing sa mga residente at ebidensya na kailangan naming kumpirmahin. Sininyasan ko si Badong. Sa loob ng ilang segundo, kumalat ang mga pulis sa kusina. Biglang naging tensyonado ang paligid. Natahimik ang mga customer. May tumayo, may nagbulungan sa takot. Sinubukang magsalita ni Mang Tasyo, Sir Ramos, sandali lang. Legal ang karinderyang ito. Kumpleto ang permit. Huminahon kayo, Mang Tasyo. Kusina lang ang titingnan namin, malamig kong putol. Pagkabukas ng pinto ng kusina, sumalubong sa amin ang init at amoy ng mga rekado. Pero sa likod ng amoy gata at tanglad, may ibang amoy, mas matapang, mas mabaho. Pumasok ako habang nagpipigil ng hininga. Junjun. Nanginginig ang batang waiter sa sulok ng kwarto. Junjun, tawag ko, nasaan ang imbakan ng karne? Tumingin siya kay Mang Tasyo, parang naghihintay ng permiso. Pero nang hindi sumagot ang may-ari, lumingon ako kay Badong. Buksan lahat ng pinto ngayon din. Sinipa ni Badong ang malaking freezer sa sulok ng kusina. Bumukas ang bakal na pinto ng malakas. At sa sandaling iyon, parang tumigil ang mundo. Sa loob, maayos na nakasalansan ang mga mapuputlang karne sa mga transparent na plastic bag pero ang hugis. May mga pirasong malinaw na nagpapakita ng mga daliri ng kamay, may mukhang parte ng likod, at isa pang ulo ng tao na walang balat. Sumigaw ang mga pulis at waiter. Nahimatay si Junjun. Natulala ako ng ilang segundo. Nanikip ang dibdib ko. Handa ako sa masama pero hindi sa ganito. Sus Mariosep. Yun lang ang nasabi ko. Umiwas ng tingin si Badong. Nagtakip agad ng ilong si Carding gamit ang face mask, isa sa mga taga-laboratorio ang lumapit na naka-gloves at mabilis na nagsuri. Tao to, walang duda. Sinubukang tumakas ni Mang Tasyo. Tumakbo siya sa pinto sa likod. Pero mas mabilis ako. Nagpang-abot kami sa makipot na pasilyo. Naghulugan ang mga kaldero at palanggana sa paligid namin. Huwag kang kikilos, sigaw ko.
Lumingon siya na nanlilisik ang mata at sumigaw ng histerikal. Wala kang alam, Ramos. Hindi mo to problema. Itinulak ko siya sa dingding at pinusasan ang mga kamay. Mali ka. Ngayon, problema ko na to. Matapos siyang masecure, sinulid ko ang bawat sulok ng kusina. Sa ilalim ng mesa, nakita namin ang maliit na pintong bakal na nakasarado gamit ang kadena. Humingi ako ng bareta, pinilit buksan ang kadena hanggang maputol. Pagkabukas ng pinto, sumingaw ang malamig na hangin. May hagdan pababa sa ilalim ng lupa. Dahan-dahan kaming bumaba isa-isa, iniilawan ng flashlight ang madulas at lumot na pader. Sa dulo ng hagdan, tumambad ang basement. May malaking mesa, puting ilaw, at istante na puno ng dose-dosenang plastic container na may label na numero at letra. Sa isang mesa, may surveillance camera na nakabukas pa, nire-record ang bawat galaw sa kusina. Naglakad ako sa pisara sa dingding na puno ng tala ng delivery. Bawat tala ay nagpapakita ng petsa, timbang, at country code ng destinasyon. Hindi lang ito pagpatay, mahina kong sabi. Distribution ito. Tumingin sa akin si Badong nang may takot. Anong distribution, sir? Tinitigan ko ang hawak kong talaan. Karneng tao papuntang ibang bansa. Biglang tumahimik ang paligid. Pati ang patak ng tubig mula sa tumutulong tubo ay rinig na rinig. Umakyat sa lalamunan ko ang pagkasuka, pero pinigilan ko. Kailangan kong manatiling matatag. Sa kabilang mesa, nakita namin ang maleta na puno ng pera at mga dokumentong may tatak na sariya sa supply chain. Parang bangungot ang lahat. Ang sindikato ng bentahan ng karning tao ay nag-operate sa gitna ng syudad, sa likod ng amoy ng gata at kari. Pag-akyat namin, nagkumpulan na ang mga residente sa labas. Mabilis kumalat ang balita ng raid. Umalingaw-ngaw ang sirena ng ambulansya at nagsimulang dumating ang local media. Inilabas si Mang Tasyo na nakaposas. Nanatiling kalmado ang mukha niya kahit tumutulo ang sariwang dugo sa noo dahil sa pagkabangga kanina. Nang tingnan ko siya, umiti siya ng tipid. Kailangan ng lahat kumain, Sir Ramos, mahina niyang sabi. Ibinibigay lang namin ang gusto nila. Hindi ako sumagot. Galit na may halong pandidiri lang ang nararamdaman ko. Habang dinadala siya ng patrol car, tinitigan ko ang malaking singboard ng karinderya. Karinderya ni Mang Tasyo, lutong bahay na espesyal. Ang mga letrang iyon ay parang pang-iinsulto sa mukha ng buong bayan. Nang araw na iyon, tumigil ang mundo sa lugar namin sandali. Kumalat ang balita ng raid kung saan-saan. At sa unang pagkakataon, nagsimulang matakot ang mga tao na kumain ng karne. Pero sa isip ko, alam kong hindi pa ito tapos. Dahil sa basement, sa pagitan ng mga shipping records, nabasa ko ang isang bagay na nagpayelo ng dugo ko. Isang sulat kamay na gumamit ng pulang tinta. Batch 451, ipadala sa pier. Kontakin si Ines para sa pick-up. Hindi bago sa akin ang pangalang iyon at alam kong simula pa lang ito ng impyernong mas malalim pa. 3 araw na ang nakalipas mula noong raid. Pero parang nakadikit pa rin sa balat ko ang malansang amoy mula sa kusina ng karinderya ni Mang Tasyo. Tuwing naghuhugas ako ng kamay, parang naaamoy ko pa rin ang dugo. Naging parang bahay ng bubuyog ang presinto. Nagdatingan ang mga reporter, nagtambak ang mga report, at hindi tumitigil sa pagtunog ang telepono. Pero sa gitna ng lahat ng ito, may isang bagay na patuloy na gumugulo sa isip ko. Ang sulat kamay na pulang tinta sa basement. Kontakin si Jimenez, nakaupo ako sa mesa ko, nakatitig sa kopya ng shipping record. Dumating si Badong na may dalang kape. Sir, nagpadala ng bagong resulta ang forensics. Ang karning nakuha sa freezer ay galing sa hindi bababa sa 7 magkakaibang tao. Nabulunan ako ng mahina. 7. Diyos ko. At maisip natugma sa 2 report ng nawawalang tao mula sa kabilang bayan, dagdag niya. Ang balitang iyon ay parang masong humampas sa dibdib ko. Ang kasong ito ay hindi lang tungkol sa karinderyang ito ay human trafficking chain. Bago pa ako makapagsalita, lumabas si Hepe Mulyadi sa opisina niya. Madilim ang mukha. Ramos, tumawag ang regional office. Gusto nilang kunin ang investigasyon simula bukas. Agad ko siyang tinitigan ng matalim. Kunin. Nagsisimula pa lang tayo, sir. Marami pang hindi nabubuksan.
Tinapik niya ang balikat ko, patag ang boses. Utos mula sa itaas. Sensitibo daw ang kaso. Posibleng may mga opisyal na sangkot. Natahimik ako, pero nagingit-ngit ang galit sa loob ko. Alam ko na ang sensitibo ay ibang salita lang para sa tatakpan. Nang gabing iyon, hindi ako umuwi agad. Nagdesisyon akong bumalik sa karinderya ng mag-isa. May police line na ang gusali, tahimik at madilim. Hindi sapat ang ilaw ng kalsada para liwanagan ang singboard na kupas na dahil sa tubig at alikabok. Binuksan ko ang flashlight, tinahak ang magulong pasilyo ng kusina. Nandoon pa rin ang mesa. Tuyo na ang dugo sa sahig. Pero ewan ko ba, pakiramdam ko ay may nakamasid. Pagbaba ko ng hagdan papunta sa basement, mas malamig ang hangin kaysa dati. Inilawan ko ang pader. Lahat ng gamit ay nakumpiska na, pero sa sulok ng kwarto, may nakita akong nalampasan. Isang maliit na litrato na nakadikit sa kalawanging pako. Lumapit ako. Sa litrato, makikita si Mang Tasyo na nakatayo sa pier, kasama ang dalawang banyagang naka-Amerikana. At sa kanang ibaba ng litrato, may pulang stamp na nakasulat na AS Distribution. Bago ko pa masuri ng husto, may narinig akong yabag mula sa itaas. Mabigat at mabagal. Pinatay ko ang flashlight at nagpigil ng hininga. Huminto ang mga hakbang sa dulo ng hagdan. Tapos narinig ko ang boses, paos, parang boses ng matanda. Sabi ko na sayo, huwag mong buksan ang pinto na hindi dapat, Ramos. Nanigas ang dugo ko. Kilala ko ang boses na iyon. Boses ni Mang Tasyo. Padahal nasa kulungan pa siya sa presinto, binabantayan ang dalawang pulis ngayong gabi. Binuksan ko agad ang flashlight at itinutok sa hagdan. Pero walang tao. Tanging malamig na hangin at alikabok na lumilipad. Tumakbo ako paakyat, dumaan sa pinto sa likod at lumabas sa bakuran. Pero walang tao doon kundi ang huni ng mga kuliglig at ihip ng hangin. Tumulo ang malamig na pawis sa noo ko. Sinubukan kong pakalmahin ang sarili. Pagod ka lang, Ramos. Huwag kang paranoid. Pero nang buksan ko ang cellphone ko, may pumasok na mensahe galing sa unknown number. Tumigil ka sa paghukay. Nakita ka na nila. Dumating ang mensahe eksaktong 2 oras 33 minuto death. Matagal kong tinitigan ang screen hanggang sa mamatay ito ng kusa. Mula ng gabing iyon, alam kong hindi nagtatapos ang kaso sa kusina. Umabot na ito sa ugat na mas malalim pa. Kinabukasan ng umaga, dumating ako sa opisina ng mas maaga. Sa harap ng mesa ko, may brown envelope na walang pangalan. Sa loob, may flash drive at kapirasong papel na may nakasulat, gusto mo bang malaman kung sino si Ines? I-play mo ang video. Isinara ko ang pinto ng opisina ko, binuksan ang laptop at tiningnan ang laman ng flash drive. Iisang video file lang ang nandoon, tumatagal ng 3 minuto. Ang recording ay kuha ng TV sa basement ng karinderya ni Mang Tasyo. Sa gitna ng kwarto, makikita si Mang Tasyo nakausap ang isang matangkad na lalaking naka-gray na suit. Malabo ang mukha ng lalaki dahil sa ilaw, pero kilala ko ang boses. Ipadala ang batch E sa barko ngayong gabi, sabi ng lalaki. Opo, Sir Mulyadi, sagot ni Mang Tasyo. Natigilan ako. Parang tumigil ang mundo sandali. Si Hepe Mulyadi, ang taong nag-utos sa akin na i-raid ang lugar na ito. Ang taong gusto ngayong isara ang sarili niyang kaso. Nanginig ang kamay ko habang sinasara ang laptop. Bumilis ang hininga ko. Pumasok si Badong nang hindi ko makatok dala ang report. Sir, lahat ng ebidensya na ipadala na sa regional office. Sabi nila hindi na natin kailangang magtabi ng kopya. Tinitigan ko siya ng matalim. Badong, makinig kang mabuti. Simula ngayon, kahit anong mahanap mo, sa akin mo lang ire-report. Huwag sa iba, kahit kay Hepe. Nagtatakang tumingin si Badong. Bakit po? Maniwala ka, mahina kong sabi. Nasa ibabaw pa lang tayo. Nang gabing iyon, hindi ako naglakas loob umuwi. Sa opisina ako natulog. Nakabukas ang ilaw magdamag. Bandang 3:00 ng madaling araw, nagising ako dahil sa mga yapak sa pasilyo. Akala ko guard, pero nang sumilip ako, walang tao. Sa mesa, nawala na ang flash drive na ginamit ko kanina. Tanging nakatuping papel na lang ang naiwan. Ang nakasulat, ikaw na ang sunod.
Napatayo ako ng matagal, naninikip ang dibdib. Sa unang pagkakataon sa karera ko, nakaramdam ako ng tunay na takot. Pero kasabay nun, may ibang naramdaman ako. Galit. Kung akala nila mapapatahimik nila ako sa pananakot, nagkakamali sila. Patuloy akong maghukay. Kahit ibig sabihin nun ay maghukay ako ng sarili kong libingan. Kinuha ko ang file ng Ethis Notes at itinago sa jacket ko. Isang pangalan ang pumasok sa isip ko, Pierre. Kung saan binanggit ang huling shipment. Kung saan nagsimula ang lahat ng bakas. At habang hindi pa sumisikat ang araw, pinaandar ko na ang sasakyan. Sa pagkakataong ito, hindi na ako gumaganap bilang pulis. Tao lang ako na gustong malaman kung gaano kalalim ang impyernong ito na lumulunok sa katotohanan. Makapal ang hamog sa pier ng umagang iyon. Ang maliliit na alon ay humahampas sa gilid ng pantalan, gumagawa ng mahinang tunog na parang bulong. Nakaupo ako sa loob ng lumang patrol car na palihim kong hiniram sa garahe ng presinto. Nakaupo si Badong sa passenger seat. Mukha siyang nag-aalala. Sir, hindi ba dapat mag-report muna tayo sa regional office? Kung totoo ngang malaking sindikato ito, delikado. Tinitigan ko ng diretso ang bodega sa dulo ng pantalan. Kapag nag-report tayo ngayon, malalaman agad ng mga target natin. Tahimik muna tayo, Badong. Isang maling hakbang, mawawala lahat ng ebidensya. Mukhang ordinaryo lang ang bodega sa labas. Kupas na asul na pintura, malaking pintong bakal, at karatulang TS distribution na kalahati ng letra ay burado na. Binuksan ko ang maliit na voice recorder sa bulsa ng jacket ko, sinisiguradong madodokumento ang lahat. Bumaba kami ng sasakyan at naglakad sa gilid ng pantalan. Ang hangin ay amoy dagat na maihalong kalawang. Sa malayo, ang tunog ng mga ibon ay sumasabay sa ugong ng makina ng barko. Sa harap ng pinto ng bodega, dalawang malalaking lalaki ang nagbabantay. Nakaitim na jacket sila na walang logo, pero matalim ang tingin nila parang agila. Yumuko ako ng kaunti, kunwaring tinitingnan ang listahan ng delivery sa cellphone. Bumulong si Badong. Hindi tayo makakapasok sa harap, sir. Tumango ako. Subukan natin sa silangan. May daanan sa pagitan ng mga container van. Umikot kaming dalawa papunta sa mas tahimik na lugar. Sa likod ng hilera ng dark blue containers, nakakita ako ng maliit na pinto na nakabukas ng kaunti. Mula sa siwang, may narinig akong kalampag ng bakal at may nagsasalita sa ibang lengguwahe. Idinikit ko ang tainga sa pader. Mahina ang boses pero malinaw. Ipadala ang batch 12 ngayong gabi. Sabi ni Kapitan, walang tao sa pantalan simula alas 10. Ang tono ng pananalita ay hindi boses ng lokal. Mabigat ang punto, parang Eastern European. Nagkatinginan kami ni Badong. May mas malaki pa kaysa sa karinderya at sa may-ari nito. Sumingit kami papasok. Sa loob ng bodega. Madilim-dilim ang kwarto. Ilang kumukurap na neon lights lang ang nagbibigay liwanag. Agad na sumalubong ang amoy lansa. Hindi isda, kundi mas matapang parang dugong hindi pa natutuyo ng lubusan. Sa gitna ng kwarto, may nakahanay na malalaking kahoy na kahon. Sa bawat kahon ay may nakasulat na code, batch 12, human protein export. Pinigil ko ang hininga. Diyos ko, mahinang bulong ni Badong. Bago pa kami makagalaw, may narinig kaming papalapit na hakbang. Hinila ko si Badong sa likod ng tumpok ng sako. Pumasok ang tatlong lalaki na may dalang portable cooler. Ang isa ay nagsindi ng sigarilyo habang nagsasalita sa parehong banyagang punto. Sabi ni Boss, pagkatapos ngayong gabi, lilipat tayo sa bagong bodega sa probinsya. Nakaamoy na ang mga pulis. Paano si Surya? Ligtas ba siya? Sabi nila inayos na ng insider ang lahat. Nagnalit ang ngipin ko. Insider. Hindi ko na kailangang mag-isip ng malalim para malaman kung sino ang tinutukoy nila. Si Hep Mulyadi. Pagkaalis nila, mabilis akong naglakad papunta sa admin table. Doon ay may export documents at isang itim na folder na may tatak na e-confidential. Sa loob nito, nakita ko ang listahan ng sender at receiver. Sa gitna ng mga banyagang pangalan, isang lokal na pangalan ang umagaw ng pansin ko, Surya, Manila, Philippines. At sa ilalim nito, Mulyadi, internal contact.
Nanginig ang kaliwang kamay ko habang kinukunan ng litrato ang dokumento gamit ang cellphone. Pero bago ko pa ma-save, may narinig akong malakas na boses mula sa pinto. Hoy, sino yan? Tinutukan kami ng flashlight sa mukha. Tumakbo agad si Badong, sumunod ako. Narinig ang putok ng baril na bumasag sa katahimikan ng bodega. Tumama ang bala sa dingding ng container, tumalbog ng malakas. Nagzigzag kami sa pagtakbo, yumuko, tapos tumalon palabas sa maliit na bintana sa likod ng bodega. Bumagsak kami sa maalikabok na lupa, hinihingal. Bilis sa kotse, sigaw ko. Pinaandar ni Badong ang makina na nanginginig ang kamay. Humururot kami palabas ng pantalan. Pero sa rearview mirror, nakita ko ang itim na kotseng walang plaka na sumusunod sa likod. Tumagal ang habulan hanggang sa daan papunta sa burol. Lumiko ako ng matalim sa maliit na daan pababa, pinatay ang ilaw ng kotse, at huminto sa likod ng palumpong. Dumaan ang itim na kotse at nawala sa kurbada. Natahimik kaming dalawa ng ilang minuto. Mabigat ang hininga ko, mabilis pa rin ang tibok ng puso ko. Sir, sabi ni Badong sa wakas, hindi na lang ito tungkol sa karinderya. International syndicate na to. Tumango ako ng dahan-dahan. At kakatapak lang natin sa pugad nila. Binuksan ko ang cellphone para tingnan ang litrato ng dokumento na nakuha ko. Pero hindi mabuksan ang file. Error. Sinubukan ko ulit pero biglang namatay ang cellphone ko. Full battery kanina, mahina kong sabi. Tumingin sa akin si Badong na naguguluhan. Baka sira. Umiling ako ng dahan-dahan. Hindi. Alam nilang may ebidensya tayo. Isinandal ko ang ulo sa upuan, sinusubukang mag-isip. Isa lang ang pwede nating puntahan ngayon. Ang lumang bahay ni Mang Tasyo sa pinggiran ng bayan. Baka may naiwan pa silang hindi nalinis doon. Bago pa andarin ang kotse, tumingin ako sa dagat. Dahan-dahang gumugulong ang alon, pero pakiramdam ko ay may itinatago ang dagat. Alam kong hindi ito ang katapusan, kundi simula ng mas malaking bagyo. Badong, sabi ko habang nakatingin sa harap. Kung hindi ko man maipaliwanag ang lahat mamaya, mangako ka ng isang bagay. Ano yun, sir? Huwag kang magtitiwala kahit kanino sa pulisya maliban sa akin. Lumunok siya at tumango ng dahan-dahan. Tumuloy kami pakanluran, iniwan ang pantalan na dahan-dahan ng nilalamon ng hamog. Pero sa rearview mirror, nakita ko saglit ang anino ng isang taong nakatayo sa pantalan. Malabo ang mukha, pero alam ko kung sino siya. Nakatayo si Hepe Mulyadi ng tahimik, nakatingin sa direksyon namin na may ngiting hindi dapat nasa mukha ng isang tao. Nakatayo ang bahay sa dulo ng kalsadang lupa, malayo sa kabihasnan. Ang mga dingding ay gawa sa lumang kahoy na nagsisimula ng mabulok at ang bubong ay puno ng makapal na lumot. Sa harap ng kalawanging gate, nakasabit pa rin ang tabingi ang maliit na karatulang Ki, Surya. Pinatay ko ang makina, tinitigan ang gusali ng matagal bago magsalita ng mahina. Ito ang huling lugar na hindi pa nila nalilinis. Lumunok si Badong. Sir, ilang taon nang bakante ang bahay na to. Noong hinuli natin si Surya, hindi niya binanggit na may bahay pa siya dito. Binuksan ko ang pinto ng kotse, inilabas ang flashlight at gloves. Yun nga ang nakakapagtaka. Kung ayaw niyang malaman ng tao, ibig sabihin may tinatago siya dito. Malamig ang hangin sa gabi nang pumasok kami sa bakuran. Ang damong ligaw na hanggang tuhod ang taas ay nakaharang sa daan papunta sa teras. Sa paligid ng bahay, tanging huni ng kuliglig at ihip ng hangin sa mga puno ang maririnig. Nang itulak namin ang pinto sa harap, umalingit-ngit ng mahaba ang bisagra. Tunog na nagpatayo ng balahibo. Sumingaw ang amoy ng kulob at alikabok mula sa loob. Tinamaan ng flashlight ang dingding na puno ng lumang litrato. Batang Surya kasama ang asawa at isang maliit na batang babae. Sa sulok ng litrato, may malabong sulat kamay. Para kay Mira, dugo at laman ko. Lumapit ako at pinagmasdan ang mukha ng bata. Matalim ang mga mata pero kakaiba ang ngiti, parang pilit. Badong, mahina kong sabi. Alam mo bang may anak si Surya? Umiling si Badong. Walang nabanggit sa file, sir. Baka matagal nang namatay. Nagpatuloy kami sa paglakad sa sala papuntang kusina. Doon, may malabong amoy lansa pa rin kahit ilang taon nang walang nakatira.
May malaking mesa na may mga hiwa ng kutsilyo sa ibabaw. Sa ilalim ng mesa, nakita ko ang maliit na pintong kahoy na tumatakip sa parisukat na butas. Anong lugar to? Bulong ko. Binuksan ko ang pinto ng dahan-dahan. Hagdan pababa sa ilalim ng lupa, madilim at masikip. Tumingin sa akin si Badong, tegang ang mukha. Sir, kamukhang-kamukha ito ng basement sa karinderya. Tumango ako. Sa likod ka lang. Kapag may nangyari, akyat agad. Umiinit ang hagdang kahoy sa bawat hakbang namin. Lalong lumalamig at nagiging maalinsangan ang hangin sa ibaba. Pagdating sa dulo, tinamaan ng flashlight ko ang isang bagay na nagpayelo ng dugo ko. Sa dingding ng maliit na kwarto, nakadikit ang dose-dosenang litrato ng tao. Lahat sila ay mga nawawalang biktima na nakita ko na ang pangalan sa police report. Sa ilalim ng bawat litrato ay may pulang stamp na i-completed. Sa mesa sa gitna ng kwarto, may tumpok ng notebook. Luma na ang cover, pero maayos at organisado ang sulat sa loob. Binuksan ko ang unang pahina, nagbasa ng dahan-dahan. Order from abroad. Special request. Young healthy meat without defects. Shipping via pier. Payment through ENA. Nanlaki ang mata ni Badong habang nakatingin sa akin. Sir, ito. Ito ang black book. Patuloy ako sa paglipat ng pahina. Sa sumunod na pahina, may mas personal na tala. Ayaw kumain ni Mira. Alam niya ang nangyayari. Napilitan akong ikulong siya sa basement. Kailangan niyang matutong tanggapin ang kapalaran. Huminto ang kamay ko. Mira, yung anak niya, bulong ko. Huwag mong sabihin siya. Bago ko pa matapos, may narinig kaming mabigat na tunog mula sa itaas. Crack! Crack! Parang may naglalakad sa sahig na kahoy. Pinatay agad ni Badong ang flashlight. Pinigil namin ang hininga, nakatayo ng tahimik sa dilim. Huminto ang mga hakbang sa tapat mismo namin. Tapos narinig namin ang tunog ng mabigat na bagay na hinihila ng dahan-dahan. Bumulong ako ng halos hindi marinig. May nakakaalam na nandito tayo. Binuksan ko saglit ang flashlight, naghanap ng ibang labasan. Sa sulok ng kwarto, may makipot na pasilyo papunta sa storage room. Tumakbo kami papunta doon, nakayuko. Pero sa dulo ng pasilyo, may nagpatigil sa amin. May maliit na kulungan na bakal, kasya lang ang isang tao, at sa loob nun ay may kalansay ng tao. Ang ilan ay may suot pang damit pambata. Umatras si Badong ng 2 hakbang, namutla ang mukha. Sir, wag mong sabihing iyan. Tinitigan ko ang nakasulat sa maliit na karatula na nakasabit sa kulungan. Kupas na ang letra, pero nababasa pa rin. Miradese. Nanuyo ang lalamunan ko. Nagsisimula ng masagot ang lahat ng tanong. Hindi lang nagbebenta ng karning tao si Mang Tasyo, isinakripisyo rin niya ang sarili niyang anak. Biglang lumakas ang tunog ng mga hakbang mula sa itaas. May ilaw ng flashlight na tumama sa hagdan. Hinila ko si Badong sa likod ng pader na bato, bumulong, pigilin mo ang hininga mo. 2 tao ang dahan-dahang bumaba base sa anino. Nakilala ko ang isa. Matangkad, malapad ang balikat, hindi ako pwedeng magkamali sa boses niya. Si Hep Mulyadi. Siguraduhin niyong sunog na sunog ang bahay na to, malamig niyang sabi. Ayokong may matirang bakas. Opo, sir, sagot ng lalaki sa tabi niya. Tumingin ako kay Badong, senenyasan ko ng daliri sa labi. Naghintay kami hanggang sa masindihan nila ang sulo bago umatras sa mas madilim na pasilyo. Nagsimula nang bumaba ang usok at sumikip ang hangin. Tumakbo kami ng buong lakas palabas sa sirang pader sa dulo ng kwarto hanggang sa makalabas kami sa butas sa likod bahay. Pagkalabas, umubo kami ng malakas. Parang nasusunog ang baga namin. Nagsimula ng dilaan ng apoy ang bubong ng lumang bahay. Nakahiga si Badong sa lupa, puno ng alikabok ang mukha. Sir, muntik na tayong mamatay. Tinitigan ko ang nasusunog na bahay ng Blanco. Hindi, Badong. Kabubuhay lang natin ulit. Ngayon alam na natin kung sino ang kalaban. Sa likod ng usok, nakita ko saglit ang figura ni Mulyadi na naglalakad papunta sa sasakyan niya. Malamig ang mukha, walang ekspresyon. At habang nilalamon ng apoy ang dingding ng bahay, sumumpa ako na kahit kalabanin ko ang nakakataas, huhukain ko ang lahat hanggang sa ugat.
2 araw pagkatapos masunog ang lumang bahay, nagbago ng tuluyan ang buhay ko. Ang pangalan at ranggo kong Ramos, Police Sergeant ng Manila Research Unit, ay wala ng halaga ngayon. Inilabas na ang warrant of arrest laban sa akin. Kinasuhan ako ng abuse of authority at destruction of state evidence. Ang nakakatawa, ang warrant ay pinirmahan mismo ni Hepe Mulyadi. Nagtago kami ni Badong sa isang masikip na paupahan sa lugar ng Tondo. Laging nakasara ang kurtina. Nakabukas ang sisi para lang takpan ang tunog ng mga hakbang sa labas. Tuwing may dumadaang sirena sa main road, parang tumitigil ang puso ko. Nakaupo si Badong sa plastik na upuan, magaang mata sa kulang sa tulog. Sir, hindi pwedeng ganito na lang tayo. Tinatawag na kayong traidor ng lahat ng media ngayon. Sabi nila kayo ang nagsunog ng bahay para pagtakpan ang ebidensya. Kinuyom ko ang kamao. Kasi kontrolado sila ng parehong tao na nag-utos kay Surya na magbenta ng tao. Binuksan ko ang itim na folder na may lamang natitirang notes galing sa lumang bahay. Sunog na ang gilid ng ilang pahina, pero nababasa pa. Nakita ko doon ang mga code at petsa ng delivery. Isa sa mga pinakabagong entry ay Batch 13. Shipment via V. Martasari coordinated directly give in. Tumingin ako kay Badong. Ang A ay hindi lang pangalan ng kumpanya, Dong. Initials yan ni Mulyadi at Surya. Magkasosyo sila. Nanlaki ang mata ni Badong. So hindi lang protector si Mulyadi, siya ang totoong may-ari ng network. Tumango ako ng dahan-dahan. At kung totoo yan, hindi lang siya corrupt, siya ang mastermind. Alam naming hindi na kami pwedeng magtiwala kahit kanino sa local police. Ang tanging pag-asa ay ang regional office, pero kahit doon, baka nakaabot na ang kamay ni Mulyadi. Nang gabing iyon, nagdesisyon akong puntahan ang taong dating tumulong sa akin, si Colonel Harris, dating senior investigator na ngayon ay nasa internal audit na. Alam kong malaki ang risk, pero siya lang ang mapagbibigyan ko ng ebidensya, ang hindi agad pinapatahimik. Umalis kami ng hating gabi, dumaan sa mga eskinita papunta sa sentro ng lungsod. Nagsimulang umambon kaya madulas at tahimik ang daan. Pero ilang kilometro pa lang ang layo namin, tinapik ni Badong ang balikat ko ng may panik. Sir, nakasunod yung kotse sa likod. Tumingin ako sa rearview mirror. Itim na kotseng walang plaka, pareho nung humabol sa amin sa pier. Pinatay ko ang headlight at lumiko ng matalim sa masikip na eskinita. Umirit ng malakas ang gulong. Kumapit ka, sigaw ko. Muntik nang bumangga sa pader ang kotse namin pero huminto rin sa dulo ng dead end. Mabilis kaming lumabas at tumakbo papunta sa saradong palengke. Narinig ang mabibigat na hakbang papalapit. Tapos 2 putok ang umalinggaw sa ere. Tumama ang bala sa yero sa itaas ng ulo namin. Hinila ko si Badong papasok sa pagitan ng 2 bakanting pwesto. Nagtago kami sa likod ng tumpok ng sako. 3 armadong lalaki ang naghanap sa area gamit ang flashlight. Sa maikling usapan nila, narinig ko ang pangalan na nagpayelo ng dugo ko. Sabi ni boss, wag munang patayin. Kailangang buhay si Ramos. May gustong kumausap sa kanya galing Jakarta. Umalis sila pagkalipas ng 5 minuto na parang habang buhay. Nanginginig pa rin si Badong nang lumabas kami. Sir, sino yung taga-Jakarta? Umiling ako ng dahan-dahan. Ewan, pero malinaw na lampas na to sa Maynila. Sa wakas, nakarating kami sa bahay ni Colonel Harris bago mag-umaga. Simple lang ang bahay pero maayos. Kumatok ako ng 3 beses. Lumang senyas na ginagamit namin sa operasyon. Bumukas ng kaunti ang pinto. Lumabas ang mukha ni Harris na nakakunot ang noo, gulat na gulat nang makita ako. Ramos, Diyos ko. Akala ko nahuli ka na. Kung nahuli ako, baka patay na ako, sagot ko. Pumasok kami ng maingat. Matapos masigurong ligtas ang lahat, ipinakita ko ang notes at litrato ng dokumento na nasave sa laptop. Binasa ito ni Harris ng mabagal, lalong naging tensyonado ang mukha sa bawat pahina. Kung totoo to, hindi lang ito human trafficking network. Systemic to, hindi nag-iisang player si Mulyadi. May daloy ng pondo galing sa ibang bansa. Tinitigan ko siya ng matalim. Matutulungan mo ba akong dalhin to sa headquarters? Matagal niya akong tinitigan bago sumagot, susubukan ko, pero kailangan niyo munang magtago.
Magpapadala ako ng tao bukas ng gabi para sunduin kayo. Sa unang pagkakataon mula nang magsimula ito, nakaramdam ako ng kaunting ginhawa. Pero hindi nagtagal iyon. Mga 2 oras pagkaalis namin, nakatanggap ako ng mensahe galing sa unknown number. Patay na si Harry sa harap ng bahay niya. Sumabog ang kotse niya. Ikaw na ang sunod. Natahimik ako ng matagal. Nanginginig ang kamay, naninikip ang dibdib. Tinitigan ako ni Badong, namumutla ang mukha. Sir, wag mong sabihin. Putol ko. Alam nila ang lahat ng galaw natin. Huminto kami sa gilid ng tahimik na kalsada. Nagsisimula ng sumikat ang araw sa likod ng burol. Sa unang pagkakataon, na-realize ko na ang laban na ito ay hindi na lang tungkol sa hustisya. Tungkol na ito sa survival. Binuksan ko ang huling notebook ni Surya. Sa pinakahuling pahina, may malabong sulat sa asul na tinta. Kung mamamatay ako, ang susi ay nasa kamay na pumutol sa akin. Hindi titigil ang AS hanggat hindi nagiging pula ang dagat. Tinitigan ko ang dagat sa malayo. Ang kislap ng araw sa umaga ay tumatalbog sa ibabaw nito. Akala nila mapapatahimik nila ang katotohanan gamit ang dugo. Ramos, bulong ko. Tumingin sa akin si Badong. Halos mawala ang paos niyang boses. So anong gagawin natin ngayon, sir? Matagal ko siyang tinitigan bago sumagot ng mahinahon pero matatag. Babalik tayo sa dagat. Badong. Hindi pa tapos magsalita ang pier. Nang gabing iyon, parang nilunok ng dagat sa pier ang lahat ng tunog. Mabagal ang galaw ng alon. Pero sa bawat hampas, nararamdaman ko ang mas mabigat pa kaysa sa tubig alat. Ang amoy ng sikreto na ayaw lumubog. Nagtago kami ni Badong sa likod ng tumpok ng mga container sa pantalan. Malayo sa harap, ang malaking barko na may pangalang Kimarta Sari ay naghahanda ng umalis. Umiikot ang mga spotlight na nagbibigay liwanag sa mga trabahador na mabilis na nagkakarga ng malalaking bakal na kahon sa loob ng barko. Nakakabaliw to, sir, bulong ni Badong. Ang higpit ng bantay sa barko. Kapag nahuli tayo, tapos na tayo. Tinapik ko siya sa balikat ng marahan. Mas mabuting matapos sa laban kaysa mabuhay sa kasinungalingan. Mula nang dumating ang banta, alam kong wala nang ligtas na lugar sa lupa. Ang tanging paraan para mabunyag ang lahat ay ang sumakay sa barkong iyon, kung saan nanggaling ang batch 13 na nakasulat sa note ni Surya. Ang barko na diumano ay nagdadala ng frozen meat para i-export. Pero sa likod ng mga bakal na kahon, sigurado akong may nakatagong mas karumal-dumal. Naghintay kami hanggang magpalitan ng gwardya. Nang lumayo ang 2 security, nagbigay ako ng senyas. Mabilis kaming sumingit gamit ang anino ng container. Hawak ni Badong ang maliit na kamera na konektado sa laptop. Ang recording ngayong gabi ang magiging huling ebidensya namin kung hindi man kami makabalik. Madulas ang hagdang bakal papunta sa deck ng barko. Ang maalat na hangin na maihalong amoy krudo ay tumutusok sa ilong. Pagdating sa deck, tumakbo kami ng nakayuko papunta sa likod. Tiningnan ko ang bawat pinto hanggang sa may makita akong hindi nakakandado. Mukhang cold storage room ang kwarto. Nagpapawis ang bakal na dingding, basa ang sahig. Nang buksan ko ang isa sa mga kahon, bumulaga sa mukha ko ang masangsang na amoy. Karne, pero hindi ordinaryong karne. Putol na parte ng katawan ng tao, kamay, hita, pati ulo, na maayos na nakasalansan sa loob ng transparent plastic na may label na code at date. Halos masuka si Badong. Diyos ko, sir. Hindi to totoo. Pinigil ko ang hininga, sinubukang maging kalmado. Kuhanin mo lahat ng recording, bilis. Binasag ng papalapit na hakbang ang katahimikan. Nagtago kami sa likod ng steel rack nang pumasok ang 2 lalaking may clipboard. Sa usapan nila, may narinig akong nagpadisir ng dugo ko. Kinumpirma na ni Boss Mulyadi na last shipment na to, pagdating sa Singapore, papalitan agad ang pangalan ng barko. Kapag nalaman ng pulis, magkakagulo. Relax lang, inayos na si Ramos. Sabi ngayong gabi rin, magpapadala sila ng tao sa dagat. Kinagat ko ang labi. So totoo nga, gusto nilang siguraduhin na hindi na ako makakasampa sa barkong to ng buhay. Pagkaalis nila, dahan-dahan akong lumabas at huminga ng malalim. Badong, hindi tayo pwedeng maghintay na umalis ang barko.
Kailangan nating bumaba ngayon at ipadala ang ebidensyang to sa media bago nila malaman, bulong ko. Tumango si Badong. Pero paghakbang namin papunta sa pinto, umuwol ang malakas na sirena mula sa deck. Umilaw ang pulang ilaw sa buong barko. Narinig ang boses sa speaker. Lahat ng crew pumunta sa pwesto. May intruder sa barko. Tumingin sa akin si Badong na nagpapanik. Alam na nila. Hinila ko siya papunta sa engine room sa ibaba. Kailangan nating magtago hanggang tumahimik ang pantalan. Bumaba kami sa makipot na hagdan papunta sa ilalim ng barko. Ang tunog ng makina ay dumadagundong, yumanig sa bawat bakal na dingding. Sa kwartong yun, ang mainit na hangin at amoy ng sunog na bakal ay nagpahirap sa paghinga. Nagtago kami sa likod ng malaking generator. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok ang isang lalaking nakaitim na Amerikana, kasunod ang dalawang armadong tauhan. At sa gitna nila, nakita ko ang mukha na pinakaayaw kong makita ng gabing iyon, si Hepe Mulyadi. Nakatayo siya ng tuwid, kalmado ang mukha tila pumunta sa ordinaryong lugar. Ramos, mabigat at patag ang boses niya. Mas matigas pala ang ulo mo kaysa sa inaakala ko. Lumabas ako sa pinagtataguan ng dahan-dahan. So totoo nga lahat. Ikaw ang nasa likod ng network na iyon. Umiti siya ng tabingi. Hindi ako ang mastermind, Ramos. Maliit na parte lang ako ng mas malaking bagay. Pero ikaw, muntik mo nang sirain ang chain na ilang dekada nang tumatakbo. Sinubukan ni Badong na mag-record gamit ang maliit na kamera sa bulsa. Sumulyap si Mulyadi at bumaril ng walang pag-aalinlangan. Umalingaw ang malakas na putok. Bumagsak si Badong sa sahig. Umaagos ang dugo sa dibdib niya. Badong! Tumakbo ako pero tinutukan ako ni Mulyadi ng baril. Huwag kang tanga, Ramos. Ibigay mo ang lahat ng ebidensya. Kaya kong palabasin na namatay ka sa shootout. Mananatiling malinis ang pangalan mo. Tinitigan ko siya ng may matang puno ng galit at luha. Hindi na importante ang pangalan ko, pero lahat ng pinatay mo. Deserve nila ang katotohanan. Pinindot ko ang maliit na buton sa relo ko, ang device na konektado sa laptop ni Badong. Lahat ng recording ay automatic na nasend sa cloud folder na inihanda namin. Huli na nang ma-realize ni Mulyadi. Anong ginawa mo? Tumalon ako papunta sa main engine at pinihit ang emergency lever. Tumunog ang danger siren at sumirit ang mainit na singaw mula sa mga bakal na tubo. Yumanig ng malakas ang barko. Natakpan ng makapal na usok ang paningin. Hinila ko ang katawan ni Badong papunta sa exit, pero hindi na siya gumagalaw. Nakadilat ang mga mata niya, nakatitig sa bakal na kisam ng blanco. Kinagat ko ang labi hanggang dumugo at tumakbo paakyat sa upper deck. Yumanig ang unang pagsabog sa katawan ng barko. Nagsimulang kumalat ang apoy mula sa engine room. Sumigaw si Mulyadi, inutusan ang mga tauhan na maghanap ng labasan. Pero hindi na ako lumingon. Tumalon ako sa dagat ng may natitirang hininga. Humampas ang katawan ko sa maalat na tubig na tumutusok sa lamig. Nang lumitaw ako sa ibabaw, nilalamon na ng apoy ang barkong Martasari. Bumasag sa gabi ang tunog ng huling pagsabog. Naging pula ang dagat dahil sa liwanag ng apoy. Dahan-dahan akong lumangway papunta sa pinakamalapit na pampang. Hinihingal ako, nanginginig ang katawan. Sa malayo, nakita kong lumulubog ng dahan-dahan ang barko dala ang sikretong itinago ng mundo. Tumingin ako sa itim na langit. Relax lang, Dong. Ang recording mo ang magsasalita para sa atin. At sa unang pagkakataon, naramdaman kong hindi pa tapos ang laban, pero nagsisimula nang makita ang direksyon ng tagumpay. Dahan-dahang sumisilip ang araw sa silangan. Napadpad ako sa maliit na dalampasigan. Puno ng sugat ang katawan ko at may buhangin sa mukha. Mabigat pa rin ang paghinga ko, pero buhay ako. Ang barkong Martasari ay pira-piraso na lang sa gitna ng dagat. At kasabay ng paglubog ng barko, baka magsimula ng marinig ng mundo ang totoong kwento. Tinitigan ko ang kalmadong dagat, tila ba walang nangyari. Sa likod ng payapang alon, alam kong daan-daang buhay ang naging biktima ng nakakadiring kalakalan. At si Badong. Tinitigan ko ang maliit na bracelet na nakasuot pa sa pulsuhan ko, kay Badong iyon, nakuha ko sa engine room bago sumabog ang barko. Relax lang, Dong.
Hindi ko hahayaang masayang ang lahat ng to. Naglakad ako ng paika-ika papunta sa highway. Dumaan ang mga truck na may kargang isda habang nakatingin sa akin ang ilang mangingisda ng may pagtataka. Hindi na ako nakauniporme. Nawala ang pagkakakilanlan ko. Pero pareho pa rin ang layunin, ang itaguyod ang katotohanan. Ilang oras ang lumipas, nakarating ako sa bakanting bahay ng isang matandang mangingisda na naging informant ko noon. Nagulat siya nang buksan ang pinto. Ramos! Diyos ko, iho, akala ko patay ka na. Hindi patay, pero malapit na, sagot ko habang umingiti ng mapait. Binigyan niya ako ng malinis na damit at kaunting pagkain. Pagkagamot ng katawan ko ng kaunti, binuksan ko ang laptop ni Badong na naisalba pa sa waterproof bag, nandoon pa ang huling file. Ang recording sa loob ng barkong Martasari, kasama ang boses ni Mulyadi na umaaming parte siya ng network. Lahat na record ng malinaw. Alam kong sapat na to para yanigin ang bansa. Kinopya ko ang file sa ilang maliliit na flash drive at ipinadala sa national media gamit ang secure network. Pagkatapos nun, naupo ako ng tahimik, nakatitig sa screen na ngayon ay nagpapakita na lang ng refleksyon ng sarili kong mukha. Pagod na mukha, mapulang mata at sugat na mahirap pagalingin. Hindi sa katawan kundi sa puso. Ilang araw ang lumipas, nyanig ang bansa ng malaking balita. Nabunyag ang human trafficking network na nakabase sa isang karinderya sa Maynila. Nag-viral sa lahat ng media ang 12-minute video. Malinaw na nakita sa screen ang mukha ni Hepe Mulyadi, nakatayo sa engine room ng barko na may boses na imposibleng itanggi. Kumilos ang National Police Headquarters. Agad na sinibak ang Regional Director at si Mulyadi, na naiulat na nawawala sa dagat, ay natagpuan ding palutang-lutang ng patrol boat. Buhay pa pero may matinding sunog sa kalahati ng mukha. Pero ang nakapagtataka, walang opisyal na ulat na bumanggit sa pangalan ko. Parang hindi nag-exist si Ramos. Baka dahil itinuring akong traidor o dahil masyadong maraming importanteng tao ang sangkot sa network na iyon. Pero wala akong pakialam. Ang importante, lumabas na ang katotohanan mula sa dagat kasama ang dugo na tinago nila noon. Nang hapong iyon, pumunta ako sa simpleng libingan sa gilid ng burol. Kung saan inilibing si Badong matapos matagpuan ang bangkay niya na inanod ng alon. Sa lapida, nakasulat ang T.2 Badong Santos, namatay sa serbisyo para sa katarungan. Matagal akong nakatayo doon. Umiihip ng malumanay ang hangin sa dagat. Alam kong ayaw mo ng papuri, Dong, mahina kong sabi, pero kung wala ka, hindi malalaman ng mundo kung ano talaga ang kinakain nila sa karinderyang iyon. Ipinatong ko ang bracelet niya sa ibabaw ng lapida, tapos tumingin sa dagat na kumikinang sa malayo. Biglang nag-vibrate ang cellphone ko. Unknown number. Ang mabigat na boses sa kabilang linya ay nagsalita ng mahina, alam namin kung sino ka, Ramos. Alam din namin na may iba pang kopya ng video na iyon. Natahimik ako. Sino to? Ang parehong mga tao na nagpopondo kay Mulyadi. Sa tingin mo ba may nilalang ang may ganyang karinderya? Mas madilim ang mundo kaysa sa inaakala mo. Naputol agad ang linya. Matagal kong tinitigan ang blankong screen. Hindi pa sila tapos. At baka hinding-hindi sila titigil. Lumipas ang ilang buwan. Namuhay ako ng palipat-lipat mula sa isang lungsod papunta sa iba gamit ang peking pangalan. Minsan nagtatrabaho ako bilang mangingisda, minsan driver. Pero sa mga tahimik na gabi, nagsusulat pa rin ako ng ulat. Tala tungkol sa bawat bagong network na naririnig ko, bawat karinderya na biglang yumayaman ng walang malinaw na dahilan. Alam kong hindi pa tuluyang nawawala ang mga anino. Ang isang network na kasing lakas nun ay hindi guguho dahil lang sa paglubog ng isang barko. Isang gabi sa isang karinderya sa Benguet, ipinalabas sa GE ang maikling balita. Natagpuan ang barkong nagdadala ng iligal na karne sa karagatan ng Mindanao. Ang pattern ng storage ay katulad ng sa kaso ng Martasari sa Maynila. Napangiti ako ng kaunti. Hindi pa tapos ang laro, Dong. Isinulat ko ang huling pangungusap sa notebook ko ng gabing iyon. Hanggat maalat ang dagat, ang dugo ng tao ay laging susubukang matunaw dito. Pero hindi lahat ay lulubog. Isinara ko ang notebook, tinitigan ang mga alon na dahan-dahang gumugulong sa malayo. Sa likod ng tunog ng dagat,
parang naririnig ko ang mahinang tawa ni Badong, malabo pero totoo. Tumayo ako, inayos ang jacket, at naglakad papunta sa pantalan. May naghihintay na maliit na bangka doon, handang maglayag pasilangan. Sumampa ako nang hindi na lumilingon sa lupa. Sa laot, dala ng hangin ang maalat na amoy na katulad noong unang gabi na nakaamoy ako ng kakaiba sa kusina ng karinderya ni Mang Tasyo. Kaya lang sa pagkakataong ito, alam ko na kung saan galing ang amoy. Hindi sa karne, kundi sa kasalanan ng tao na hindi kailanman natatapos hugasan. Tumingin ako sa madilim na langit at bumulong ng mahina. Baka sarado na ang kasong ito, pero hindi pa tapos ang pagtugis. Umakad ang maliit na bangka, binabagtas ang tahimik na alon, nag-iiwan ng mahabang bakas sa tubig tulad ng pangalang hindi kailanman tuluyang lumubog. Halos 1 taon na mula nang lumubog ang barkong Martasari. Tumatakbo ang oras parang alon, patuloy na dumarating at umaalis nang hindi nagdadala ng katahimikan. Ako si Ramos, namumuhay na ngayon sa ilalim ng bagong pangalang Arman sa silangang baybayin ng Mindanao. Tuwing umaga ay nangingisda ako, humihila ng lambat at nagbebenta ng huli sa maliit na palengke. Walang nakakaalam kung sino talaga ako at hinayaan ko na lang na ganun. Gayunpaman, tuwing umiihip ang hangin mula sa dagat dala ang amoy alat, bumabalik ang alaala, ang amoy lansa mula sa kusina ng karinderya ni Mang Tasyo, ang amoy ng dugo sa sahig ng cold storage ng barko, at ang boses ni Badong nang huli niyang tawagin ang pangalan ko. Akala ko kayang lunukin ng panahon ang lahat. Hindi pala. Nang hapong iyon, nakaupo ako sa gilid ng pantalan, nakatingin sa kulay kahel na langit. May lumapit, isang dalagang naka-field shirt na may logo ng national media sa manggas. "Excuse me, Sir Arman," maingat niyang tanong. Lumingon ako. "Bakit?" Umiti siya ng tipid. "Reporter ako. May natanggap akong report na baka may alam kayo tungkol sa human trafficking case sa Maynila last year." Hinahanap ko ang taong nagngangalang Ramos. Nanikip ang dibdib ko. Sinubukan kong umiti. "Mangingisda lang ako, miss. Baka nagkamali ka ng tao." Pero matalim ang tingin niya, tila tumatago sa kailaliman ng dagat. "Kung ganun, bakit may bracelet kayo na may nakasulat na Badong Santos sa pulsuhan?" Natahimik ako. Kusa kong tinakpan ang bracelet. Nagpatuloy siya sa malambing na boses. "Ang pangalang yan ay nakatala sa official police report, pero hindi natapos ang kwento niya. Gusto kong malaman kung ano talaga ang nangyari sa dagat ng gabing yun." Huminga ako ng malalim. "Bakit gusto mong malaman?" Alam na ng mundo ang sagot. Nahuli na nila si Mulyadi. Nabuwag na ang network. Umiling siya ng dahan-dahan. Yun na nga, namatay si Mulyadi sa kulungan 3 days ago. Pero bago siya namatay, nag-iwan siya ng mensahe. Buhay pa siya. Ang taong nagdala ng dagat kasama niya. Sigurado kaming kayo ang tinutukoy niya. Tinitigan ko ang kumikinang na dagat sa malayo. Dala ng hangin ang amoy ng asin at bakal. Kung magsasalita ako, sabi ko sa huli, mangako kang hindi mo isusulat ang pangalan ko. Tumango siya ng dahan-dahan. Pangako. Kaya sinimulan kong ikwento ang tungkol sa karinderya, tungkol sa mga bangkay na ginawang kalakal, tungkol sa barkong Martasari, at kung paano nagtapos ang lahat sa apoy. Nakinig siya ng hindi sumisingit, paminsan-minsan ay nagsusulat, pero nakapako ang tingin sa akin. Nang matapos ako, dahan-dahan niyang isinara ang notebook. "Maraming magagalit sa kwentong ito," sabi niya. "Pero kailangan nilang malaman. Dapat malaman ng mundo." Tinitigan ko siya ng malalim. "Mag-ingat ka, miss. Ang kalaban natin ay hindi lang ordinaryong kriminal. May pera sila, kapangyarihan at mahabang kamay." Namatay si Badong dahil gusto niyang magsalita. Umiti siya ng tipid. Kung tatahimik ang lahat, hindi magbabago ang mundong ito. Umalis siya nang palubog na ang araw. Pinagmasdan ko ang paglayo niya at bumulong ng mahina. "Sana maswertihin ka kaysa sa amin, anak." Ilang linggo ang lumipas, muling yanig ang mundo. Isang investigative report na tumatagal ng 1 oras ang ipinalabas sa lahat ng national news channels. Ang pamagat, karneng tao sa hapagkainan, ang bakas mula Maynila hanggang mundo. Ipinakita sa video ang mga bagong ebidensya na hindi ko alam noon. Litrato ng mga dokumento, financial data,
pati pangalan ng mga opisyal at banyagang negosyante na sangkot. At sa gitna ng report, may isang maikling clip. Audio recording na kilalang-kilala ko. Boses ni Badong. Kung hindi ako makabalik, sabihin niyo sa mundo, huwag maniwala sa gutom na galing sa dugo ng ibang tao. Natahimik ako sa harap ng maliit na gihi sa karinderya sa Pantalan. Lahat ng tao doon ay nanonood, pinag-uusapan ang kaso ng may takot at galit. Walang nakakaalam na ako, ang mangingisdang si Arman, ang nag-umpisa ng bagyong iyon. Ilang araw matapos mag-viral ang broadcast, nakatanggap ako ng envelope na walang pangalan. Sa loob ay may litrato, isang babaeng reporter na nakangiti sa harap ng dagat at sa likod ay may sulat kamay na simpleng pangungusap. Hindi lumulubog ang katarungan. Salamat! Ngumiti ako sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon. Pero sa likod ng ngiti may pait. Dahil alam ko na ang bawat katotohanang lumilitaw sa ibabaw ay lilikha ng bagong kaaway sa ilalim ng dagat. Nang gabing iyon, bumalik ako sa Pantalan. Bilog ang buwan sa langit. Tumatalbog ang liwanag nito sa kalmadong alon. Pinaandar ko ang maliit kong bangka, nakatingin sa madilim na abot tanaw. Parang nakaupo pa rin si Badong sa kabilang upuan na may kakaibang ngiti. Naririnig mo ba, Dong, bulong ko? Alam na nila sa wakas. Itinaas ko ang angkla at nagsimulang maglayag sa gitna ng dagat. Doon, sa pagitan ng mga alon at bituin, nakaramdam ako ng kakaiba. Hindi katahimikan kundi ginhawa. Hindi dahil nanalo na, kundi dahil may lugar na para huminga ang katotohanan. Baka balang araw makalimutan din ng tao ang pangalan ng karinderya ni Mang Tasyo. Baka kumain na rin sila ulit ng walang takot. Pero alam kong sa bawat amoy ng nilulutong karne, laging may malabong alaala ng dugo at kasalanan na dumungi sa dagat na ito. Tinitigan ko ang huling guhit ng langit bago mag-umaga. Umiihip ang hangin sa gabi ng malumanay, dala ang boses ko na halos hindi marinig. Hindi kailanman humihinto ang katarungan sa hapagkainan. At habang lumalayo ang maliit kong bangka sa lupa, alam ko ang isang bagay na sigurado. Hindi kailanman totoong namatay si Badong dahil buhay na ngayon ang boses niya sa bawat alon na bumabanggit ng pangalan ko. Ang kwentong inilatag sa pamamagitan ng paglalakbay ni Ramos ay hindi lang crime story tungkol sa nakatagong kasamaan, kundi salamin kung paano madalas ipinanganganak ang malaking krimen mula sa mga bagay na itinuturing na maliit, karaniwan, at hindi dapat paghinalaan. Ang pangunahing aral ng kwentong ito ay ang krimen ay hindi laging dumarating na may mabagsik na mukha o brutal na aksyon na agad nakikita. Madalas itong sumisingit sa pamamagitan ng nakasanayan, kapabayaan, at kawalan ng pakialam ng marami. Ipinapaalala ng kwento na ang sistema, gaano man katibay tingnan, ay laging may butas. Ang butas na iyon ay madalas na hindi ginagamit ng malalakas, kundi ng mga may sapat na pasensya at sapat na lamig para maghintay. Kapag nasanay na ang lipunan na tumingin sa ibang direksyon, natututo ang krimen na mag-adapt. Lumalago ito hindi dahil walang batas, kundi dahil ang batas ay madalas ituring na problema ng iba. Sa pananaw ni Ramos, inaanyayahan ang mambabasa na intindihin na ang pagpapatupad ng hustisya ay hindi isang heroic act na panandalian, kundi serye ng maliliit na desisyon na consistent at madalas ay tahimik. Walang palakpakan sa mga tamang gawa. Walang kasiguraduhan na magbubunga ang pagsisikap. Pero ang moral na idinidiin dito ay dapat pa ring gampanan ang responsibilidad kahit na ang resulta ay hindi nangangako ng papuri o ginhawa. Binibigyang diin din ng kwento ang halaga ng pagiging tao na madalas isinasantabi. Ang mga biktima sa kwentong ito ay hindi sikat, hindi importanteng tao, kundi mga taong ang presensya ay madalas hindi napapansin. Ang malakas na aral ay nagmumula sa mapait na katotohanan na ang sukat ng halaga ng tao ay hindi dapat base sa kung gaano kalakas ang boses niya. Kapag ang isang grupo ay itinuring na hindi mahalaga, nakakahanap ng puwang ang krimen para gawin silang kalakal. May aral din tungkol sa katapangan na hindi romantiko. Ang tapang ni Ramos ay hindi tapang na sumasabog, kundi tapang na manatiling matino sa gitna ng pressure, manatiling tapat sa gitna ng tuksong huminto, at manatiling gumagalaw kapag walang tigil ang takot. Pinatutunayan ng kwentong ito na ang tunay na tapang ay madalas na parang mahabang pagod, hindi panandali ang saya. Isa pang aral na lumabas ay ang kahalagahan ng integridad. Sa kwentong ito, ang integridad ay hindi inilarawan bilang perpektong moralidad, kundi bilang katatagan na huwag makipagkompromiso sa kasinungalingan.
Kahit na ang kompromiso ay mukhang ligtas at kapakipakinabang. Inilarawan ang integridad bilang mabigat na desisyon na madalas ay kailangang gawin mag-isa. Nagbibigay din ng babala ang kwento tungkol sa panganib ng normalisasyon. Kapag ang isang bagay na mali ay patuloy na hinahayaan, dahan-dahan itong nagiging bagay na itinuturing na normal. Ang prosesong ito ay hindi nangyayari ng biglaan, kundi sa pamamagitan ng paulit-ulit na maliliit na pagpapabaya. Malinaw ang aral, ang pinakamalalaking krimen ay madalas na hindi nagsisimula sa malaking masamang intensyon, kundi sa maliliit na pagdadahilan na hindi kailanman kinuwestiyon. Sa huli, ang aral mula sa kabuuan ng kwento ay paanyaya na manatiling sensitibo. Sensitibo sa mga katiwalian, sensitibo sa pagdurusa na hindi isinisigaw, at sensitibo sa responsibilidad ng bawat individual sa pag-iingat ng sangkatauhan. Ang hustisya ay hindi lang trabaho ng otoridad, kundi resulta ng kolektibong kamalayan na huwag magbulag-bulagan. Hindi nag-aalok ang kwento ng inosenteng pag-asa, kundi ng makatotohanang pag-asa. Na ang krimen ay maaaring hindi kailanman ganap na mawala. Pero laging may puwang para labanan ito ng tao, hanggat may mga taong handang makinig sa maliliit na boses at kumilos bago mahuli ang lahat. Dala ng kwentong ito ang aral na nagpapatunay na ang pinakamapanganib na krimen ay madalas na hindi lumilitaw sa anyong agad na nakakatakot. Sa halip, dumarating ito na may pamilyar na mukha, produktong mukhang normal, at aktibidad na mukhang legal sa ibabaw. Kapag ang isang bagay ay parang masyadong karaniwan para paghinalaan, doon madalas humihina ang pagiging alerto ng tao. Inaanyayahan ng mensaheng ito ang mambabasa na intindihin na ang seguridad na nakatayo sa sapantaha ng walang beripikasyon ay isang anyo ng kapabayaan na mapanganib. Sa pamamagitan ng mga pangyayaring naranasan ni Ramos, ipinapahiwatig ang aral na ang katotohanan ay bihirang mabunyag dahil sa swerte. Lumalabas ito dahil sa lakas ng loob na questionin ang maliliit na bagay na itinuturing na walang kwenta, report na hindi tugma, numero ng distribusyon na hindi makatwiran, o kakaibang amoy na binaliwala. Ang lahat ng iyon ay mga senyales na madalas lampasan dahil itinuturing na hindi importante. Malinaw ang aral, ang pagiging metikulosa ay ang unang depensa laban sa organisadong krimen. Binibigyang diin din ng kwento ang epekto sa lipunan ng hindi pagkakapantay-pantay. Ang mga nabubuhay sa gilid ng sistema na walang malinaw na pagkakakilanlan, walang pamilya, walang boses ay nagiging pinakamadaling abusuhin. Ang malakas na aral ay nagmumula sa katotohanan na kapag ang estado at lipunan ay nabigong itala ang pag-iral ng isang tao, itatala ito ng krimen sa sarili nitong paraan. Ang halaga ng pagiging tao ay hindi dapat nakadepende sa estado ng trabaho o pagkilala ng lipunan. Sa kwentong ito, ang batas ay hindi inilarawan bilang perpektong instrumento, kundi bilang proseso na pinatatakbo ng tao na may mga limitasyon. Si Ramos ay hindi tauhan na walang takot o pag-aalinlangan. Siya ay ordinaryong tao na piniling manatili sa tamang landas kahit na ang pressure ay galing sa iba't ibang direksyon. Ang aral na gustong iparating ay ang integridad ay hindi kawalan ng pagkakamali kundi ang katatagan na huwag sumuko sa maling katwiran. Ipinapaalala rin ng kwento na ang normalisasyon ay simula ng pagkasira ng moralidad. Kapag nasanay na ang lipunan sa presyong masyadong mura, lasang kakaiba pero mabili at pinagmulang hindi tinatanong, nagkakaroon ng puwang ang krimen para lumago. Pinatutunayan ng aral na ang pagiging kritikal ay hindi anyo ng sobrang paghihinala, kundi responsibilidad ng lahat sa pagpapanatili ng kaligtasan ng publiko. May aral din tungkol sa papel ng pananahimik. Ang pananahimik ay hindi laging neutral. Sa maraming sitwasyon, ang pananahimik ay anyo ng hindi direktang pagsang-ayon. Kapag hinayaan ang katiwalian ng walang tanong, kapag ang issue ay itinuring na hindi personal na problema, nakakahanap ang krimen ang proteksyon sa lipunan. Inaanyayahan ng kwento ang mambabasa na intindihin na ang lakas ng loob na magsalita ay hindi laging nangangahulugan ng malaking komprontasyon, kundi kahandaang mag-report, magtala at hindi magbaliwala. Ang iba pang aral ay may kinalaman sa tiwala. Ang tiwala ng publiko ay napakarupok na yaman. Kapag nasira, malawak at matagal ang epekto. Ipinapakita ng kwento na ang paglabag sa tiwala ng lipunan ay hindi lang krimen sa batas, kundi krimen din sa moralidad na nag-iiwan ng trauma sa marami. Kaya naman, ang transparency at pagbabantay ay hindi hadlang kundi pangangailangan. Sa huli, ang aral mula sa kwentong ito ay paanyaya na manatiling makatao sa gitna ng komplikadong sistema.
Ang hustisya ay hindi laging dumarating ng mabilis. Pero kailangan nito ng mga taong handang maglakad ng mabagal, metikuloso at tapat. Hanggat may individual na gustong magmalasakit sa maliliit na detalye at pagdurusang hindi nakikita, laging may pag-asa na mapigilan ang mga katulad na krimen. Hindi nagtatapos ang kwento sa paniniwalang magiging ganap na ligtas ang mundo, kundi sa paniniwala na ang pagiging alerto, empatya, at kolektibong responsibilidad ay ang pinakamakatotohanang pundasyon para mapanatili ang sangkatauhan para hindi ito gumuho ng tahimik. Pinatutunayan ng aral mula sa kwentong ito na ang krimen ay hindi laging tumutubo mula sa malaking masamang intensyon, kundi sa maliliit na kapabayaan na hinayaang maulit. Kapag nasanay ang lipunan na tumanggap ng bagay ng walang tanong, natututo ang krimen na magbalat kayo. Nakikiayon ito sa nakasanayan, sinasamantala ang pangangailangan, at nagtatago sa likod ng araw-araw na routine. Ipinapaalala ng kwento na ang pagiging alerto ay hindi sobrang paghihinala, kundi anyo ng pagmamalasakit sa kaligtasan ng lahat. Sa pananaw ni Ramos, naiparating ang aral na ang moral na responsibilidad ay madalas na nauna bago ang legal na responsibilidad. Hindi lahat ng mali ay direktang lumalabag sa batas. Pero, bawat pagpapabaya sa katiwalian ay maliit na hakbang patungo sa mas malaking pinsala. Ang aral ay may mahalagang papel ang konsensya sa pagpapanatili ng hangganan ng tama at mali. Kahit na hindi pa ito naaabot ng nakasulat na batas. Tinuturo din ng kwento na ang halaga ng tao ay hindi dapat itakda ng kanyang katayuan sa sistema. Ang mga hindi nakatala, hindi kilala, at hindi ipinaglalaban ay tao pa rin ng buo. Kapag ang isang grupo ay itinuring na hindi nakikita, nakakahanap ng butas ang krimen para burahin sila ng walang bakas. Ang aral na ito ay nagiging babala na ang sangkatauhan ay gumuguho hindi dahil sa kalupitan lang, kundi dahil sa pagpapabaya na tumatagal ng mahaba. Sa paglalakbay ni Ramos, na ilalarawan na ang hustisya ay hindi konsepto na malinis at simple. Puno ito ng pressure, dilema, at personal na resiko. Ang aral na lumalabas ay ang pagpapatupad ng hustisya ay nangangahulugan ng kahandaang pasanin ang mga konsekwensya na hindi laging patas para sa sarili. Pero doon mismo naroon ang kahulugan ng serbisyo, sa kahandaang manatiling nakatayo sa tamang landas kahit walang kasiguraduhan ng perpektong resulta. Tinututukan ng kwento ang panganib kapag ang pangangailangang ekonomikal ang nagiging dahilan ng pagbibigay katwiran. Ang murang presyo at madaling akses ay madalas na nagpapapuro sa mga kritikal na tanong. Pinatutunayan ng aral na ang kaginhawahang nakuha sa pamamagitan ng pagsasakripisyo ng etika ay laging maniningil ng mas mahal na kabayaran sa huli. Ang tinipid ngayon ay pwedeng maging moral na sakuna bukas. Mayroon ding aral tungkol sa marupok na tiwala ng publiko. Kapag naramdaman ng lipunan na tinraidor sila, hindi madaling gumaling ang sugat. Sinasabi ng kwento na ang tiwala ay hindi lang resulta ng pangako, kundi bunga ng transparency, pagbabantay at tapang na aminin ang pagkakamali. Kung wala iyon, ang relasyon ng lipunan at sistema ay patuloy na kakulayan ng paghihinala. Isa pang malakas na aral ay tungkol sa tahimik na katapangan. Hindi inilarawan si Ramos bilang malaking bayani, kundi individual na piniling huwag magbulag-bulagan. Ang tapang sa kwentong ito ay hindi laging mukhang heroiko, kundi consistent. Naroon ito sa maliliit na desisyon na mag-imbestiga pa, magtala ng mas maingat, at huwag sumuko kapag parang wala ng daan. Inaanyayahan din ng kwento ang mambabasa na pagnilayan ang papel ng bawat individual sa kadena ng responsibilidad sa lipunan. Bihirang tumayo mag-isa ang malaking krimen. Sinusuportahan ito ng pagpapabaya, sinadyang kawalan ng alam at kawalan ng pakialam. Malinaw ang aral. Bawat tao ay may papel kahit gaano kaliit sa pagpigil o pagpapahintulot na lumago ang krimen. Sa huli, ang aral mula sa kwentong ito ay paalala na ang sangkatauhan ay dapat ingatan ng aktibo. Hindi ito nananatili dahil lang sa mabuting intensyon, kundi dahil sa totoong gawa, pagiging alerto at empatya. Hanggat may taong handang magtanong, magmalasakit, at kumilos bago mahuli ang lahat, hindi kailanman ganap na mananalo ang krimen. Ang kwentong ito ay hindi lang kwento ng krimen tungkol sa isang raid, kundi babala kung paano madalas tumubo ang pinakanakakakilabot na krimen sa lugar na pinakahindi paghihinalaan. Hindi ito laging dumarating na may karahasang nakikita, kundi nagtatago sa likod ng routine, pang-araw-araw na pangangailangan, at ugali ng lipunan na bihirang questionin. Kapag ang isang bagay ay parang masyadong karaniwan, masyadong mura,
o masyadong madaling tanggapin, doon dahan-dahang humihina ang pagiging alerto. Pinatutunayan ng kwento na ang malaking krimen ay halos hindi tumatayo ng mag-isa. Lumalago ito dahil sa maliliit na pagpapabaya na nangyayari ng paulit-ulit. Dahil sa tanong na hindi kailanman itinanong, dahil sa katiwali ang itinuring na hindi personal na problema. Kapag tumigil magtanong ang lipunan, natututo ang krimen na mag-adapt at magbalat kayo. Naghihintay hanggang ang kapabayaan ay maging ligtas na lugar para sa kanya. Sa pamamagitan ng paglalakbay ni Ramos, ipinapaalala sa atin na ang moral na responsibilidad ay madalas na nauna bago kumilos ang batas. Hindi lahat ng mali ay direktang nakatala bilang paglabag. Pero bawat kawalan ng pakialam ay maliit na hakbang patungo sa mas malaking pinsala. Ang integridad sa kwentong ito ay hindi tungkol sa pagiging perpekto, kundi tapang na manatiling tapat, metikuloso, at mapagmalasakit kahit walang garantiya ng resulta o papuri. Sinasaling din ng kwento ang pinakamarupok na panig ng sangkatauhan. Ang mga biktimang sangkot ay hindi malalaking tao, kundi yung mga madalas na binabaliwala ng sistema. Ang malakas na aral ay nagmumula sa katotohanan na kapag ang tao ay itinuring na hindi nakikita, nakakahanap ng butas ang krimen para burahin sila ng walang bakas. Ang halaga ng tao ay hindi kailanman dapat itakda ng estado, datos, o kung gaano kalakas naririnig ang boses niya. Ipinapaalala ng kwento ang panganib ng normalisasyon. Ang murang presyo, madaling access, at kawalan ng pakialam ay pwedeng maging pinto ng krimen na mas malalim pa. Ang kaginhawahang nakuha ng walang tanong na etikal ay maniningil ng mas mahal na presyo sa huli. Ang binaliwala ngayon ay pwedeng maging sugat ng lipunan sa hinaharap. May aral din tungkol sa pananahimik. Ang pananahimik ay hindi laging neutral. Sa maraming kaso, ang pananahimik ay anyo ng pagsang-ayon na hindi namamalayan. Kapag hinayaan ang katiwalian, kapag ang hinala ay nilunok ng pag-aalinlangan, nakakakuha ang krimen ng pinaka-epektibong proteksyon. Ang ugaling walang pakialam. Inaanyayahan tayo ng kwento na intindihin na ang pagmamalasakit ay hindi laging nangangahulugan ng malaking aksyon, kundi tapang na magtanong, mag-report, at huwag magbulag-bulagan. Ang tiwala ng publiko ay nagiging mahalagang tema sa mensaheng ito. Kapag na-traidor, mahirap nang ibalik ang tiwala. Kaya naman ang transparency, pagbabantay, at tapang na aminin ang pagkakamali ay hindi hadlang, kundi pundasyon. Kung wala iyon, ang lipunan at sistema ay mananatili sa distansya ng hinala na mapanganib. Sa huli, ang mensahe ng kwentong ito ay paanyaya na manatiling makatao sa gitna ng komplikadong mundo. Ang hustisya ay maaaring hindi laging dumating ng mabilis o perpekto, pero kailangan nito ng mga taong handang maglakad ng mabagal, alerto sa maliliit na detalye, at may pakialam sa pagdurusang madalas hindi naririnig. Hindi ipinapangako ng kwento ang mundong ganap na ligtas. Ngunit pinatutunayan nito ang isang mahalagang bagay. Hanggat may mga individual na gustong magtanong, magmalasakit, at kumilos bago mahuli ang lahat, may pagkakataon pa ring mabuhay ang sangkatauhan. At doon nagsisimula ang tunay na laban sa krimen.